Hindi na nakita si Mara, pero hindi rin siya nawala. Dahil simula noong gabing iyon, may bagong tunog nang naririnig sa baryo. Hindi na sa iisang bubong lang, kundi sa iba't ibang bahay. Unti-unti, parang kumakalat. Mas malakas, mas mabilis. Parang hindi na isa. Parang marami na sila. Nagsimulang matakot ang mga tao. May mga hindi na natutulog. May mga nag-iiwan ng ilaw buong gabi. Pero walang silbi. Dahil ang aswang hindi natatakot sa liwanag. Mas gusto pa nga niyang nakikita ka niya. Isang gabi, may batang hindi makatulog. Narinig niya ang kaluskos sa bubong. Inisip niyang pusa lang. Pero biglang tumigil. Tahimik. Masyadong tahimik. At doon niya naramdaman may humihinga sa ibabaw niya. Hindi sa bubong, kundi sa kisame. Dahan-dahan niyang binuksan ang mata. At nakita niya ang buhok. Mahaba. Nakasabit papaba. Gumagalaw kahit walang hangin. At sa loob ng buhok, may mata. Nakatitig sa kanya. Hindi kumikislap. Hindi umaalis. Sa kabilang bahay, may isang lalaking nag-iisa. Narinig din niya ang tunog. Lumabas siya. Galit. May hawak na kahoy. Pinukpok niya ang bubong. Umalis ka dyan! Tumahimik ang lahat. Walang sagot. Bumalik siya sa loob. Natulog. Pero pagising niya, may nagbago. Maputla ang balat niya. Namumula ang mata. At sa gilid ng labi niya, may dugo. Hindi niya alam na noong pinukpok niya ang bubong, may dila na dumikit sa kanyang kamay. At may iniwan.
Isang gabi, may narinig ang buong baryo. Hindi kaluskos, hindi lakad, kundi pagkabiyak. Parang may binuksan, parang may pinunit. Kinabukasan, may isang bahay na bukas ang bubong. Parang sinira mula sa loob. Walang tao sa loob. Walang dugo. Pero sa kisame, may marka ng mga kamay. Marami. Parang may mga gumapang pataas. Simula noon, dumami ang nawawala. At kada gabi, mas lumalakas ang tunog. Mas lumalapit. Mas dumadami. At kung makikinig kang mabuti, may maririnig kang bulong. Mahina. Paos. Hindi na parang tao. Sabi mo ako. Huwag kang sasagot. Huwag kang lilingon. Huwag kang titingin sa kisame. Dahil kapag nakita ka nila, hindi ka na nila iiwan. At kapag ang tumigil ang tunog, huwag kang magpahinga. Dahil hindi sila nawawala. Nakatitig na sila. Ilang linggo lang ang lumipas. Nagbago ang buong baryo. Mas kaunti na ang tao. Mas maraming bahay ang walang ilaw. Mas maraming pintuan ang hindi na nabubuksan. At sa gabi, hindi na lang basta kaluskos ang naririnig. May mga yabag na. May mga paghinga. At minsan, may tumatawa. Mahina. Paos. Nakakabaliw pakinggan. May isang matandang babae ang nagsabi. Hindi na raw ito iisang aswang. Hindi na raw ito normal. Dahil ang mga nawawala, hindi pinapatay. Ginagaya. Kinukuha. Binabago. Isang gabi, may dumating na bagong pamilya sa baryo. Hindi nila alam ang nangyayari. Tahimik lang sila. Normal. Hanggang sa unang gabi nila, narinig nila ang tunog sa bubong. Nagising ang ina. Pinakinggan niya. Akala niya daga. Hanggang sa may narinig siyang bulong.
mula sa kisame. Mahina, pamilyar, boses ng anak niya. Ma, nandito ako! Nanlamig siya. Dahil ang anak niya, katabi niya sa kama. Dahan-dahan niyang hinawakan ng bata. Pero malamig na ito. Hindi na gumagalaw. At nang tumingin siya sa kisame, nakita niya ang anak niya. Nandoon, nakadikit, nakabaliktad. Ngumiti. At sabay sabing, late ka na. Sumigaw ang babae. Pero walang nakarinig. Dahil sa labas, mas malakas na ang ingay. Hindi na lang bubong ang pinanggagalingan, kundi pati sa mga pader, sa ilalim ng sahig, sa loob ng kisame. Parang ang buong baryo may gumagalaw sa loob. At ang mga natira, unti-unti nang nauubos. Hanggang sa isang gabi, tuluyan ang tumigil ang lahat. Walang tunog. Walang galaw. Tahimik. Pero hindi ibig sabihin ligtas na. Dahil kinabukasan, may dumaan na tao sa baryo at napansin niya. May mga taong nakatayo sa loob ng bahay. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa kisame. At sabay-sabay, dahan-dahan silang tumingin sa kanya. Ngumiti. Pare-pareho. Parehong itsura. Parehong mata. At sabay-sabay nilang sinabi, may bago. Kung sakaling makarating ka sa isang lugar na sobrang tahimik at marinig mo ang kalskos sa bubong, huwag kang tumigil. Huwag kang tumingin. At huwag kang maniwala. Kahit pamilyar pa ang boses, dahil baka hindi na sila tao.